Naisip mo na ba kung ano ang magiging hitsura ng iyong buhay kung dadalhin mo ang presensya ng Diyos? Sa masamang mundong ito, ang presensya ng Diyos ay tumatayo bilang isang liwanag na nagniningning sa buhay ng kanyang mga anak. Ang liwanag na ito ay hindi lamang isang maliit na kislap, kundi isang malakas na apoy na gumagabay sa iyo sa iyong paglalakbay patungo sa Diyos. Kapag dinala mo ang presensyang ito, binibigyan ka niya ng kapangyarihan na magdala ng pag-asa sa mundo. Ngunit ang tanong, paano ka makatitiyak na dala mo ang presensya ng Diyos? Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Ang video na ito ay para sa iyo kung kailangan mo ng kalinawan sa pagtukoy sa presensya ng Diyos. Bilang isang mananampalataya, dapat kang maging isang sisidlan ng banal na presensya ng Diyos. Ikaw ay upang paningningin ang kanyang kaluwalhatian at ang kapangyarihan ng kanyang pag-ibig. Ngunit alam mo ba kung ano ang kahulugan ng banal na presensyang ito? Ano ang ibig sabihin ng pagdadala ng presensya ng Diyos? Kapag dinala mo ang presensya ng Diyos, hindi ka na isang ordinaryong individual. Isa ka na ngayong hindi pangkaraniwang sisidlan ng kanyang biyaya, lakas, karunungan, at pag-ibig. Dapat kang gumawa ng pagbabago sa mundo. Kapag may napansin kang mga langaw na umaaligid sa isang tao, na may napakalakas na amoy na umaagos mula sa kanyang katawan, kailangan mo ba ng isang tao na magsasabi sa iyo na ang gayong tao ay hindi nakakaligo ng maayos? Siyempre hindi, dahil ang patunay ay nasa buong katawan niya. Ngayon, kapag dinadala mo ang presensya ng Diyos, hindi mo na kailangang ipahayag ito. Ang likas na katangian ng mga bagay na nangyayari sa iyong buhay ay magpapatunay nito. Kaya, ano ang mga bagay na ito? Numero 1, kapag ang iyong buhay ay nagniningning ng biyaya at kabutihan ng Diyos. Kapag dinala mo ang banal na presensya ng Diyos, mayroong katibayan ng kanyang biyaya sa iyong buhay. Ipinapakita nito na ang presensya ng Diyos ay buhay at aktibo sa loob mo, na hinuhubog at binabago ang iyong pagkatao. Ang presensya ng Diyos ay naglalagay ng marka sa iyo, at nag-iisa sa iyo para sa pabor. Nagsisimula kang makita ang lahat na gumagana para sa iyong ikabubuti. Ang mismong banal na presensya na ito ang nagparangal kina Esther, Jose, at Daniel. Kung hindi, paano mo maipapaliwanag kung paano namumukod-tangi ang mga kabataang ito sa ibang bansa? Kapag ginawa mong kaaya-aya ang iyong buhay sa presensya ng Diyos, nararanasan mo ang banal na pabor. Ang pinakakagiliw-giliw na bagay ay ang mga pabor na ito ay nagmumula sa mga taong hindi mo inaasahan, sa mga karaniwang hindi kailanman nag-iisip na tulungan ka. Gayunpaman, hindi ito titigil doon. Kapag dinala mo ang presensya ng Diyos, ginagawa kanyang sisidlan ng kanyang pag-ibig sa mundo. Sa pamamagitan mo, may pagkakataon ang mga tao na malaman kung ano ang ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos. Inilalarawan ng iyong mga salita at kilos ang pag-ibig ni Kristo na naglalapit sa iba sa Kanya. Sinasabi sa Mateo 5:14 -16 na, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na itinayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Niyang mga tao ay nagsisindi ng lampara at inilalagay ito sa ilalim ng mangkok. Ito ay nagbibigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Sa gayon ding paraan, lumiwanag ang inyong ilaw sa harap ng iba, upang kanilang makita ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Bilang tagapagdala ng presensya ng Diyos, dapat kang mamuhay ng isang huwarang buhay na karapat-dapat tularan. Kapag sinusuri ng mga tao ang iyong buhay, dapat itong maging katulad ng kay Jesus. Iyan ang dahilan kung bakit ka tinawag na Kristiyano, katulad ka ni Kristo. Hindi ka na ordinaryo. Habang pinapakinang mo ang liwanag sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa mga tuntunin ng Diyos, nagiging larawan ka ng Diyos, at iyon ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Ang presensya ng Diyos ang nagdadala sa iyo sa mga pangangailangan ng mga tao sa paligid mo.
Pinupukaw niya ang matinding hangarin sa loob mo na tulungan ang mga nangangailangan sa anumang paraan na magagawa mo. Ito mismo ang ginawa ni Jesus. Siya ay palaging sabik at handang tugunan ang mga pangangailangan ng lahat ng kanyang nakatagpo habang nasa lupa. Naalala mo ba ang nangyari noong gabi bago siya ipako sa krus nang dumating ang mga sundalo upang arestuhin siya? Nang ilabas ni Pedro ang kanyang tabak at putulin ang tainga ng kawal, agad itong ibinalik ni Jesus. Ito ang ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos. Ang kanyang banal na presensya ay hindi nagpapahintulot sa iyo na gantihan ang kasamaan ng kasamaan. Hindi katakatakang sinasabi ng Biblia na dapat mong ibigin ang iyong mga kaaway at ipanalangin sila. Sa tuwing kinukutya ng mga tao si Jesus, sinasagot niya sila ng mga salita ng pag-ibig. Hindi ito dahil wala siyang kapangyarihang gumanti, ito ay dahil ang pag-ibig ng Diyos ay matyaga at nagtutuwid sa pag-ibig. Ang pagpapakita ng biyaya at kabutihan ng Diyos ay hindi tungkol sa malaki, kabayanihan na mga gawa ng pananampalataya lamang. Ito ay madalas na nakikita sa maliliit, pang-araw-araw na mga sandali tulad ng isang mabait na salita, isang nakikinig na tainga, isang pagtulong sa kamay, at isang nagmamalasakit na puso. Ang mga tahimik na pag-ibig na inilalarawan mo nang hindi naghahanap ng pagkilala, ay higit na lumuluwalhati sa Diyos. Kaya suriin ang iyong sarili, ikaw ba ay nagniningning ng biyaya at kabutihan ng Diyos? Maaari bang ituro ka ng mga lalaki at sabihin, ito ay isang tunay na Kristiyano? Kung may mali ka pa rin sa mga lugar na ito, kailangan mong mauhaw sa higit pa sa presensya ng Diyos. Bilang 2, kapag nagkakaroon ka ng isang malakas na simbuyo ng damdamin at pagnanais para sa soul winning. Kapag dinala mo ang presensya ng Diyos, ito ay parang apoy na nag-aapoy sa loob ng iyong kaluluwa, na nag-aapoy sa kasigasigan na ibahagi ang ebanghelyo sa iba. Ang marugdog na pananabik na makitang makilala ng iba si Kristo ay isang palatandaan na mayroong isang supernatural na kapangyarihan na kumikilos sa iyo. Soul winning ay ang tibok ng puso ng Diyos, ngunit kung wala ang kanyang presensya, hindi mo ito makakamit. Sinasabi ng mga gawa 1:8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng lupa. Ito ang katiyakan ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Sa sandaling puspusin sila ng Espiritu Santo, nagsimula silang ipangaral ang mabuting balita ng Diyos. Alam ni Apostol Pablo ang kahalagahan ng pagwawagi ng kaluluwa, at ginawa niya ito na parang nakadepende rito ang kanyang buhay. Matapang niyang ipinahayag na hindi niya ikinahihiya ang ebanghelyo ni Kristo. Alam mo ba kung bakit? Alam niya na ang ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan para sa lahat ng naniniwala. Kapag mayroon kang isang malakas na pagnanasa at pagnanais para sa pagwawagi ng kaluluwa, isinasama mo ang mga iniisip ni Paul. Sinusundan mo ang kanyang mga yapak gaya ng pagsunod niya sa yapak ni Jesus. Minamahal, kung kulang ka sa pagnanasa ng kaluluwa bilang isang Kristiyano, kung gayon ang iyong kaligtasan ay kaduda-dudang. Ang kaligtasan ay hindi nilalayong maging isang stagnant entity. Kapag natanggap mo na ito, dapat mo itong ipasa sa susunod na tao. Ang isang mananampalataya na hindi kayang sabihin sa isang tao ang tungkol sa Diyos ay parang isang Diyos-Diyosan na may bibig ngunit hindi makapagsalita. Nailigtas ka para iligtas din ang iba. Ito ang katibayan ng presensya ng Diyos sa iyong buhay. Tingnan ang pagkakatagpo ni Philip sa eunuch. Nang hinimok siya ng Espiritu ng Diyos na sundan ang bating, hindi siya kailanman tumutol. Sa pagdating, nakilala niya ang bating na nagbabasa ng mga banal na kasulatan na walang matibay na pangunawa, ngunit ginamit siya ng Diyos upang gabayan ang bating sa pagsisisi. Ang presensya ng Diyos ay pumupukaw ng malalim na paniniwala sa loob mo na nagtutulak sa iyo na kumilos. Tandaan ang kwento ng babae sa balon.
Isang natatanging pakikipagtagpo kay Jesus ang nagpabago sa kanya sa isang instant soul winner. Kaagad niyang iniwan si Jesus, nagsimula siyang ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa kanyang buong komunidad. Kapag inuuna mo ang pagpapanalo sa kaluluwa, namumunga ka na magtatagal sa walang hanggan, at matalino ka sa paningin ng Diyos, dahil sinasabi ng Biblia na sinumang mananalo ng mga kaluluwa ay matalino. Habang ginagawa mo ang iyong araw, tandaan na ang bawat pagkikita ay isang pagkakataon na ibahagi ang Ebanghelyo. Maglaan ng sandali sa bawat pag-uusap upang maghasik ng kaligtasan sa buhay ng isang tao. Ang bawat kaluluwa ay isang mahalagang hiyas na naghihintay ng kaligtasan para sa kawalang hanggan. Kapag dinala mo ang presensya ng Diyos, ginagawa kanyang isang sisidlan ng karangalan, pinabanal at itinalaga para sa kanyang paggamit. Pangatlo, kapag hindi ka na natutuwa sa kasamaan. Kapag hindi ka na nasisiyahan sa kasamaan, ang presensya ng Diyos ay namamalagi sa loob mo, at ang kanyang presensya ay nagbabago sa iyong buhay. Ang pagbabagong ito ay isang senyales na sumuko ka na sa Diyos at pinahihintulutan siya na maghari sa iyong buhay. Kaya, kapag kontrolado ng Diyos ang iyong buhay, hindi mo ba gagawin ang mga bagay na nakalulugod sa Kanya? Sinasabi ng Biblia na hindi nakikita ng Diyos ang kasalanan, kaya naman ang kasalanan ay lumilikha ng hadlang sa pagitan mo at Niya. Sinasabi ng 1 Korinto 6:17 -20, ngunit ang sinumang kaisa ng Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Tumakas mula sa sexual na imoralidad. Ang lahat ng iba pang mga kasalanan na ginagawa ng isang tao ay nasa labas ng katawan, ngunit ang sinumang nagkakasala sa pakikipagtalik ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay mga templo ng banal na Espiritu, na nasa inyo, na inyong tinanggap mula sa Diyos? Hindi ka sayo, ikaw ay binili sa isang presyo. Kaya't parangalan ninyo ang Diyos ng inyong mga katawan. Kapag hindi mo na tinatamasa ang kasalanan, nagpapakita ka ng pagmamahal sa katuwiran. Ito ay isang tanda ng presensya ng Diyos sa loob mo. Ang pagbabagong ito sa kasiyahan ay hindi isang mababaw na pagbabago sa iyong buhay. Sa halip, ito ay isang matatag na determinasyon na laging gawin kung ano ang nakalulugod sa Diyos. Ginagabayan na ngayon ng banal na Espiritu ang iyong mga iniisip, salita, at kilos. Gaya ng isinulat ni Apostol Pablo, inaakay ka ng Diyos palayo sa pang-akit ng kasalanan tungo sa kagandahan ng kabanalan. Ito ang nagpapangyari sa iyo na magtagumpay kay Kristo Jesus, dahil mayroon ka na ngayong kalamangan sa kasalanan. Tandaan ang kwento ng alibughang anak. Nilustay niya ang kanyang mana na nagpapakasasa sa makasalanang kasiyahan, ngunit nang siya ay namulat, tinalikuran niya ang kanyang dating mga lakad at bumalik sa kanyang ama nang may pagpapakumbaba. Sa parehong paraan, kapag hindi ka na nasisiyahan sa kasamaan, ipinapakita nito na pinili mo ang katuwiran. Bumabalik ka sa iyong Ama sa langit, tinatalikuran ang makasalanang mga pagnanasa na minsang pumipigil sa iyo. Kung ikaw ay isang taong mahilig magsinungaling, tinatanggap mo na ngayon ang katotohanan at hindi mapakali kapag nagsisinungaling ka. Hanggat hindi mo binabayaran ang kasinungalingang sinabi mo, hindi ka makakahanap ng kapahingahan. Ito ang katangian ni Kristo na dapat yakapin ng bawat mananampalataya. Matutuklasan mo ang kagalakan at kapayapaang hindi kayang unawain kapag isinusuot mo ang katuwiran. Alam mo ba ang saya na lagi mong nadarama bilang isang bata sa tuwing ikaw ay may pagkakataon na pasayahin ang iyong mga magulang? Mas maganda pa ito. Ang paglipat na ito mula sa kasalanan tungo sa katuwiran ay hindi isang beses na karanasan, ito ay isang tuloy-tuloy na proseso. Habang sumusuko ka sa presensya ng Diyos, patuloy niyang dinadalisay at dinadalisay ang iyong puso. Inaakay ka niya palayo sa muog ng kasalanan at mas malalim sa kanyang pag-ibig. Kapag hindi mo na kinagigiliwan ang kasamaan, binabago ng kanyang presensya ang bawat aspeto ng iyong buhay.
Kung ang kasalanan ay tila isang muog sa iyong buhay, iyon ay isang malaking hadlang sa presensya ng Diyos. Maaaring hindi mo ito nasisiyahan, ngunit hindi mo makikita ang iyong sarili na pinipigilan ito. Dito kailangan mong sumigaw sa Diyos. Hindi mo dapat tanggapin ito bilang iyong kalikasan. Bakit? Ang banal na espiritu ay hindi mananatili malapit sa iyo. Hindi kanya mahahanap na kaaya-aya bilang isang tirahan. Kaya, sumigaw sa Diyos para sa pagpapalaya mula sa lumang kalikasan ngayon upang tamasahin ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Bilang 4, kapag nagawa mong yakapin ang pananampalataya at mabuhay ng higit sa takot. Ang kahangahangang kakayahang ito na makabangon sa takot ay direktang resulta ng banal na presensya ng Diyos sa iyong buhay. Binibigyang daan ka ng presensyang ito na malampasan kahit ang pinakamabigat na hamon. Sinasabi ng 2 Timoteo 1:7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi nagpapahiya sa atin, kundi nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, pag-ibig, at disiplina sa sarili. Kapag niyakap mo ang pananampalataya at lakas ng loob, ginagamit mo ang banal na kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Tandaan ang kwento ni David at Goliath. Ano pa ang nagbigay ng lakas ng loob kay David para harapin ang isang kilalang mandirigma? Hindi siya pumunta sa larangan ng digmaan na may dalawang pagpipilian, manalo o matalo. Siya ay may pananampalataya at katiyakan sa Diyos na siya ay mananalo kahit anong mangyari. Ito ang kanyang pahayag, ang Panginoon na nagligtas sa akin mula sa paa ng leon at sa paa ng oso ay magliligtas sa akin mula sa kamay ng Filistong ito. Ito ay nagpapakita ng hindi natitinag na pagtitiwala na nagmumula sa pagyakap sa presensya ng Diyos. Ang pamumuhay sa kabila ng takot ay nangangailangan ng malalim na pag-unawa sa pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Walang alinlangan ang salmista tungkol dito, kaya naman ipinahayag niya, oo, bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, sila'y umaaliw sa akin. Kapag naunawaan mo ang katotohanan ng patuloy na presensya ng Diyos, nawawala ang takot sa iyo. At alam mo ba kung ano ang kapalit nito? Pananampalataya at katapangan. Habang patuloy kang naninirahan sa presensya ng Diyos, pinalalakas niya ang iyong pananampalataya at binibigyang daan kang mamuhay ng higit sa takot. Iyan ang tanging paraan upang magawa ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo, dahil ang iyong lakas ay nagmumula sa Kanya. Sa mga salita ni Isaias, huwag kang matakot, sapagkat ang Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat Siya ang iyong Diyos. Siya ang magpapalakas at tutulong sa iyo, Kanyang aalalayan ka ng Kanyang matuwid na kanang kamay. Kapag niyakap mo ang pananampalataya at tapang, nagtitiwala ka sa pangakong ito. Bilang kapalit, ang presensya ng Diyos ang iyong magiging palagiang kasama, nagagabay sa iyo sa bawat hakbang. Mayroon pa bang ibang mga bagay na makikita mong nangyayari sa iyong buhay dahil sa presensya ng Diyos? Oo. Patuloy na manood. Bilang 5, kapag nagsimula kang magtamasa ng banal na proteksyon at pangangalaga. Kapag ang tabing ng banal na proteksyon ay bumalot sa iyong buhay, papasok ka sa isang bagong kaharian kung saan ang imposible ay nagiging posible at ikaw ay nakatitiyak ng kaligtasan. Para bang ang kamay ng Diyos ay pumulupot sa iyo, pinangangalagaan ka sa kapahamakan at ginagabayan ka sa mga panganib ng buhay. Ang banal na pag-iingat na ito ay tanda ng presensya ng Diyos sa iyong buhay. Ito ay isang testamento sa hindi maikakaila na lalim ng Kanyang pagmamahal at awa. Sinasabi sa awit 71, 1:5, sinumang tumatahan sa kanlungan ng kataas-taasan ay magpapahinga sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Sasabihin ko tungkol sa Panginoon, Siya ang aking kanlungan at aking kuta, aking Diyos, na aking pinagtitiwalaan. Tunay na Siya ay magliligtas sa iyo mula sa silo ng manghuhuli,
at mula sa nakamamatay na salot sa pamamagitan ng kanyang mga balahibo, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ay makakahanap ka ng kanlungan at ang kanyang katapatan ay hindi ka matatakot sa kilabot sa gabi. Ni ang palasong lumilipad sa araw. Kapag nagsimula kang makaranas ng banal na proteksyon at pangangalaga, isa lamang ang ibig sabihin nito. Ikaw ay naninirahan sa lihim na lugar sa ilalim ng anino ng makapangyarihan, kung saan walang pinsalang maaaring mangyari sa iyo. Tandaan ang karanasan nina Sadrach, Mesach, at Abednego. Pinoprotektahan sila ng presensya ng Diyos habang nasa maapoy na horno. Hindi lamang sila naprotektahan, ngunit lumabas din na hindi nasaktan. Ang pagpapalaya na ito ay patunay ng banal na proteksyon na magagamit sa mga nagdadala ng presensya ng Diyos. Kung mas nananatili ka sa kanyang presensya, mas marami kang makakatagpo ng maraming pagkakataon ng kanyang proteksyon. Ang mga ito ay maaaring makamundo o hindi karaniwan. Gaya ng naranasan ni Daniel sa yungib ng leon, maaari kang makaranas ng hindi inaasahang pagliligtas mula sa mga mapanganib na sitwasyon o makatanggap ng napapanahong patnubay upang maiwasan ang pinsala, gaya ng kay David. Kung wala ang patnubay ng Diyos, napakadali para kay Haring Saul na saktan siya. Sa kanyang mga salita, ipinahayag niya, "Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang." Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng tahimik na tubig, pinapanumbalik niya ang aking kaluluwa. Inaakay niya ako sa mga landas ng katuwiran, ang kanyang pangalan ay alang-alang. Kapag dinala mo ang presensya ng Diyos, nasa ilalim ka ng pangangalaga ng mabuting pastol, at ginagabayan at pinoprotektahan ka niya sa bawat hakbang. Tinitiyak niya sa iyo na siya ay makakasama mo kapag ikaw ay dumaan sa tubig, kapag ikaw ay dumaan sa mga ilog, hindi ka nila tatangayin. Kapag lumakad ka sa apoy, hindi ka nito masusunog, at ang apoy ay hindi magliliyab sa iyo. Ang mga sandaling ito ay hindi nagkataon lamang. Sa halip, ipinakikita nila ang presensya ng Diyos na kumikilos upang pangalagaan ang iyong buhay. Maaari kang magtiwala na ang lahat ng mga pangyayari ay gagana para sa iyong ikabubuti, gaano man kahirap. Ang mabuting balita ay natitiyak mo ang iyong kaligtasan kung mananatili ka sa presensya ng Diyos. Numero 6, kapag naging mas sensitibo ka sa presensya ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ng Diyos. Bilang resulta, imposibleng dalhin ang presensya ng Diyos nang wala siya. Habang lumalapit ka sa Diyos, mapapansin mo ang pagbabago sa iyong sarili. Parang mas nakatutok ang puso mo sa mga siko ng Diyos. Nangangahulugan ito na mas namumulat ka sa presensya at direksyon ng Diyos. Sinasabi sa Juan 16:13, ngunit kapag dumating na siya, ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Hindi siya magsasalita sa kanyang sarili, kundi ang kanyang naririnig lamang ang kanyang sasabihin at sasabihin sa inyo kung ano ang mangyayari pa. Halika. Ito ang mga salita ni Jesus sa kanyang mga alagad, na inihahanda ang kanilang mga puso para sa pagdating ng banal na Espiritu. Ang isa sa mga bagay na sinabi niyang gagawin ng banal na Espiritu ay ang maging kanilang mang-aaliw at guro. Hindi lang niya itinuro sa iyo ang salita ng Diyos, inaaliw ka niya sa panahon ng mahihirap na panahon at pinupuno ang iyong buhay ng kapayapaan at kagalakan. Pinapatnubayan ka rin niya ayon sa kalooban ng Diyos upang hindi ka maligaw. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, na kahit gaano karaming tao ang pinamumunuan ng Espiritu ng Diyos, sila ay mga anak ng Diyos. Ang sensitivity na ito ay hindi isang pakiramdam lamang. Ito ay isang malalim na pag-unawa na ang Diyos ay laging kasama mo, gumagabay, at nagtuturo sa iyong landas. Naunawaan ito ng salmista at isinulat niya, "Pupurihin ko ang Panginoon, na nagpapayo sa akin. Kahit sa gabi, ay tinuturuan ako ng aking puso. Lagi kong itinuon ang aking mga mata sa Panginoon."
Kapag mas naaayon ka sa presensya ng banal na Espiritu, ipinapakita nito na pinangungunahan ka mismo ng Diyos. Naalala mo ba ang kwento ni Eliseo at ng kanyang lingkod na si Gehazi sa tuktok ng bundok? Natakot si Gehazi dahil sa malaking hukbong nakapalibot sa kanila, samantalang si Eliseo ay walang takot. Nanalangin pa siya sa Diyos na buksan ang mga mata ng kanyang lingkod. Pagkatapos ay nakita ni Gehazi ang bundok na puno ng mga kabayo at mga karo ng apoy na nagpoprotekta sa kanila. Sa katulad na paraan, ang presensya ng Diyos ay nagbubukas ng iyong mga mata at ginagawa kang mas sensitibo sa gawain ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Nagsisimula ito mula sa mahinang boses na nagsasalita sa iyong puso hanggang sa mga pangyayaring nagbabago sa buhay na ginagamit niya para hubugin ka. Makakatanggap ka pa nga ng di inaasahang karunungan sa panahon ng kalituhan at makatagpo ng lakas ng loob sa harap ng takot. Ang mga sandaling ito ay hindi lamang nagkataon, sa halip, ang mga ito ay mga pagpapakita ng presensya ng Diyos sa iyong buhay. Nagiging kasama mo ang Espiritu Santo at inihahayag sa iyo ang mga lihim ng puso ng Diyos. Ito ay maliwanag sa unang simbahan. Bilang resulta, maibabalik nila ang mundo para sa Diyos. Nagiging instrumento ka ng kanyang biyaya kapag dinala mo ang presensya ng Diyos at nagagawa mong positibong maapektuhan ang mundo sa paligid mo. Ito ang nagtutulak sa iyo na higit na umasa sa Diyos at mas kaunti sa iyong sarili. Sa puntong ito, sisimulan mong makita at maunawaan na wala ka kung wala ang Diyos. Magiging katulad ka ni Apostol Paul na umamin na siya ay wala sa labas ng Diyos. Numero 7, kapag nagsimula kang makaranas ng mas mataas na pagkamabunga at pagiging produktibo. Ito ay isa pang palatandaan na dinadala mo ang presensya ng Diyos. Nang likhain ng Diyos sina Adan at Eva, sinabi niya sa kanila na maging mabunga. Ang pagiging mabungang ito ay sumasaklaw sa maraming bahagi ng iyong buhay, mula sa iyong espiritual na buhay hanggang sa iyong karera, kasal, at akademya. Walang dapat na huli, ngunit hindi ka maaaring maging mabunga sa labas ng Diyos. Ang pagsulong sa pagiging epektibo ay hindi resulta ng iyong mga pagsisikap, ngunit isang patunay ng banal na presensya ng Diyos sa iyong buhay. Sinabi ni Apostol Pablo na magagawa niya ang lahat sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa kanya. Ang iyong tagumpay ay hindi nakatali sa iyong mga mapagkukunan kapag dinala mo ang presensya ng Diyos. Sa halip, inilalagay ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at karunungan sa iyo, na nagbibigay daan sa iyo na makagawa ng higit pa kaysa sa naisip mong posible. Ganito talaga ang nangyari kay Joseph. Sa kabila ng pagiging alipin at ng maglaon ay isang bilanggo, ang pagiging produktibo at pagiging mabunga ni Jose ay kitang-kita sa lahat ng kanyang ginawa. Pinamahalaan niya ang sambahayan ni Potifar ng may karunungan, binigyang kahulugan ang mga panaginip ng may katumpakan, at kalaunan ay pinamahalaan ang Ehipto ng may biyaya at katarungan. Ang tagumpay ni Joseph ay hindi niya ginawa kundi isang direktang resulta ng presensya ng Diyos. Ang unang simbahan ay nakaranas din ng mabilis na paglago at pagbunga sa kabila ng pag-uusig at mga hamon. Ito ay hindi dahil sa kanilang mga pagsisikap lamang kundi isang resulta ng presensya ng Diyos na gumagawa sa pamamagitan nila. Ang presensya ng Diyos ay nagpapahusay sa iyo sa iyong propesyon at mga relasyon. Tinutulungan ka rin niya na magkaroon ng makabuluhang epekto sa iyong komunidad. Sinabi na ni Jesucristo na siya ang puno ng ubas, at ang kanyang mga anak ang mga sanga. Ang sinumang nananatili sa kanya ay magbubunga ng marami, ngunit kung wala siya, wala kang magagawa. Kapag ang isang sanga ay humiwalay sa isang puno, ito ay natutuyo ng hindi namumunga. Kapag nakakonekta ka sa presensya ng Diyos, nagiging daan ka para sa kanyang kapangyarihang nagbibigay buhay. Bilang resulta, ang iyong pagiging mabunga ay nagiging natural na bunga ng relasyong iyon.
Kapag ang presensya ng Diyos ay nananahan sa iyo, ikaw ay tulad ng isang punong nakatanim sa tabi ng ilog na namumunga sa kanyang kapanahunan, at ikaw ay unlad sa anumang iyong gagawin. Minamahal, parang pamilyar sa iyo ang mga palatandaang ito. Naranasan mo na ba ang mga ito, o kasalukuyan mong nararanasan ang mga ito? Kung oo, ito ay nagpapatunay na dala mo ang presensya ng Diyos. Ngunit kung wala ka pa, dapat mong suriin ang iyong buhay at gumawa ng mga pagbabago. Maaaring mayroong isang bagay na sumasakop sa espasyo ng Diyos sa iyong buhay na naglalayo sa Kanya. Kaya, paano mo maaanyayahan ang presensya ng Diyos sa iyong buhay at pananatilihin siya? Una, manalangin na parang nakasalalay ang iyong buhay. Ang panalangin ay isang makapangyarihang paraan upang kumonekta sa Diyos at anyayahan siya sa iyong buhay. Kapag nananalangin ka ng buong puso at taos-puso, ipinapakita mo sa Diyos na kailangan mo siya. Ipagpalagay na naligaw ka sa isang disyerto, na walang tubig o pagkain, hindi ka ba magpapadala ng distress signal na umaasang may magliligtas sa iyo? Nangangahulugan ito na manalangin na parang nakasalalay dito ang iyong buhay. Sa totoong kahulugan, ang iyong buhay ay nakasalalay dito. Habang taimtim kang nagdarasal, mararamdaman mo ang presensya ng Diyos sa iyong buhay sa bawat lugar. Alalahanin si Hana, na marubdob na nanalangin na inakala ni Eli na siya ay lasing. Narinig ng Diyos ang kanyang pag-iyak at mahimalang sinagot ang kanyang panalangin. Kaya, bakit hindi ka rin manalangin? Pagkatapos, maging mapagpakumbaba at masunurin habang sinisikap mong mamuhay ng banal. Ang pamumuhay ng isang mapagpakumbaba at masunurin na buhay ay isa pang paraan upang anyayahan ang presensya ng Diyos sa iyong buhay at panatilihin siya doon. Iniutos na ng Diyos na mamuhay ka ng banal dahil banal din siya. Ngunit upang ito ay maging posible, kailangan mong maging handa na sundin siya. Ngunit tulad ng alam mo, ang pagsunod ay nangangailangan din sa iyo na maging mapagpakumbaba. Tandaan na sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay lumalaban sa mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga taong mapagkumbaba. Isipin ang iyong puso tulad ng isang magandang bulaklak, ang pagpapakumbaba at pagsunod ay parang tubig at sikat ng araw na tumutulong sa paglaki at pamumulaklak nito. Kapag mapagpakumbaba ka, kinikilala mo na ang lahat ng mayroon ka ay regalo mula sa Diyos at nagpapasalamat ka para dito. Lumilikha ito ng puwang sa iyong puso para punan ng Diyos. Ang pamumuhay sa ganap na pagsunod sa mga utos ng Diyos ay lumilikha ng isang magandang kapaligiran upang siya ay manahan. Doon mo lang makikita na ang presensya ng Diyos ay totoo at nagbabago ng buhay. Mahal na kaibigan, ito ang ilan sa mga susi na nagbubukas ng iyong puso, na nagpapahintulot sa presensya ng Diyos na pumasok at manatili. Habang namumuhay ka sa ganitong paraan, makikita mo na ang pagdadala sa presensya ng Diyos ay isa sa pinakamagagandang bagay na magagawa mo bilang isang Kristiyano. Ngunit hindi niya kailanman ipipilit ang kanyang sarili. Sinasabi ng Apokalipsis 3:20, narito ako. Ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Ako. Ikaw ang pumili. Kung gusto mong makita ang presensya ng Diyos, kailangan mo siyang pasukin. Kung hindi, mananatili siyang nakatayo sa pintuan at pagkatapos ay lilipat sa ibang tao. Maging matalino at gumawa ng tamang desisyon. Magdasal tayo. Ama sa langit, sinasamba at sinasamba ko ang iyong banal na pangalan dahil ikaw lamang ang Diyos. Sinasamba kita para sa iyong banal na presensya sa aking buhay, para sa probisyon at pangangalaga. Wala akong maibibigay kapalit ng iyong pag-ibig sa aking buhay, kundi isang puso ng pasasalamat. Salamat sa regalong buhay at kaligtasan. Salamat sa iyong mga salita ng karunungan ngayon. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, at itinataas ko ang iyong pangalan magpakailanman. Maawaing Ama, ako'y lumalapit sa iyo nang may pagpapakumbaba
at humihingi ng iyong kapatawaran sa aking buhay. Sinasabi ng iyong salita na ang panalangin ng isang makasalanan ay kasuklam-suklam sa iyo. Maawa ka sa akin sa bawat kasalanang nagawa ko sa aking isipan, salita, at kilos. Naway huwag mo akong itapon mula sa iyong presensya, ngunit tulungan mo akong hindi muling mag-backslide. Salamat, mahabaging Diyos, sa pagpapatawad mo sa akin. Mapagpalang Panginoon, salamat sa iyong banal na presensya sa aking buhay. Ibinibigay ko ang aking buhay sa iyo, at hinihiling na iyong gawin ang aking buhay ng lubusan. Mangyaring patuloy na magtrabaho sa aking puso hanggang sa magmukha akong ikaw. Nagpapasalamat ako sa iyong biyaya at awa, na nagbibigay daan sa akin na makibahagi sa kaloob ng iyong presensya. Dalangin ko na buksan mo ang aking mga mata upang makita at maunawaan ang mga palatandaan ng iyong presensya sa aking buhay. Mangyaring tulungan akong makita at makilala ang iyong kamay na gumagana sa aking buhay, magkaroon ng pananampalataya sa iyong mga plano para sa akin. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo sa akin ng puso ng pag-ibig upang ipalaganap ang iyong pag-ibig saan man ako matatagpuan. Tulungan mo akong patuloy na maipakita ang iyong biyaya at kabutihan sa pamamagitan ng aking mga aksyon. Mangyaring tulungan akong mamuhay ng isang huwarang buhay upang kapag nakita ako ng mga tao, luwalhatiin nila ang iyong pangalan. Mapagmahal na Ama, tulungan mo akong maging katulad ni Jesus sa lahat ng aking ginagawa. Mangyaring dalisayin ang aking mga iniisip at lagyan ng panahon ang aking pananalita upang ikalugod mo. Matuwid na Panginoon, tulungan mo akong bantayan ang aking puso upang walang masamang pag-iisip na umunlad. Bigyan mo ako ng biyaya at kakayahan na gawin ang iyong kalooban kahit na ito ay mahirap. Nagdarasal ako para sa lakas at tapang na ipangaral ang ebanghelyo araw-araw ng aking buhay. Mangyaring alisin sa akin ang bawat iota ng pagmamataas. Kung nagtanim man ako ng pride, maawa ka sa akin. Pakiusap, Panginoon, bigyan mo ako ng mapagpakumbabang puso na laging magpasakop sa iyong kalooban. Ano man ang antas ng tagumpay na aking makamit, mangyaring tulungan akong palaging makita ikaw bilang dahilan sa likod nito. Tulungan mo akong maging banal, gaya mong banal. Kinikilala ko na ang pamumuhay ng tama sa henerasyong ito ay hindi madali, ngunit gaano man ito kahirap, mangyaring tulungan akong palaging piliin ang katuwiran kaysa kasalanan. Aba Ama, tulungan mo akong laging sumunod sa iyong mga utos, kahit na ang iyong mga tagubilin ay sumasalungat sa aking mga hangarin. Tulungan mo akong magpasakop sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil alam kong lagi mo akong sinasagot kapag tumatawag ako. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Bago ka pumunta, kung naapektuhan ng video na ito ang iyong buhay, mangyaring pindutin ang like button, mag-drop ng komento, magbahagi, at mag-subscribe. Pagpalain ka ng Diyos.